Dati siyang OFW at nang bumalik siya sa Pilipinas ay muli siyang nagplanong bumalik ulit sa ibang bansa. Ibinenta ang kanyang ari-arian sa probinsya at nakahiram pa sa kanyang kapatid para sana gamitin sa placement fee. Pero sa kasawiang palad ay nabiktima siya ng illegal recruiter. Kaya ngayon, wala na siyang babalikan sa probinsya at kahihiyan ang inabot niya sa kanyang kapatid na hiniraman. Ngayon ay dito siya naninirahan sa kalye at nagtitiis siya sa ganitong klaseng buhay. Mga kabalikat, asamahan niyo po ko at panuurin ang kwento ng buhay ni Ate Marina dito po sa aking channel, Uragon Pinoy. Ate, kamusta po kayo? Kaya naman po, sir. Bakit po kayo nandito? Ay, sir, nakipad sa palaran po ako. Lumuwas ng, dito sa Maynila, saka papunta sa ibang bansa. Ay, hindi ako pinalad. Nagkaroon po ako ng problema sa mga pamilya ko. Na, bali, yung kunting lupa namin, ni Prinda, alang-alang sa gusto nila tumulong sa akin. Kaya nga po hindi ako makauwi, nahiya naman ako. Pero nag-abroad ka di ba? Noong panahon, sir. Pero wala na yung mga papel ko, sir, na mawala na lang. Nung nag-OFW ka, hindi ka nakaipon? Sandali lang po kami noon kasi, sir, panahon ni Saddam, pinauwi kami sa Pilipinas. Wala kang nakuha nung pinauwi kayo dito? Wala na. Pero yung mga hindi nakauwi, nakakuha sila. Nakakuha sila? Oo. Pero ate, ang sabi mo, nag-apply ka ulit sa abroad. Tapos ang sabi mo sa akin, naloko ka. Paano ka naloko? Kasi ang sir, kasi ang gusto niya yung gumawa siya ng papilis ko. Babayaran ko daw yun para mabilis daw ang action niya papuntang Korea. Kasi sabi niya, kasi may employer ako, Korea, sa factory. Ngayon, kailangan niya yung passport na bilis. Bayaran ko daw yun, 20,000. Binayaran ko ng cash money. Umuwi ako sa amin para matulungan ako ng mga kapatid ko para mabilis yung paalis ko papuntang Korea. Yung pala, hindi pinalan. Hindi pinasok yung papel mo? Ay, hindi ko nga alam kasi noon, sir, minsan natutulog ako sa kanya. Nalimutan ko niyang pangalan. Dito sa Marikina yung siyempre. Ano yun, agency? Anong agency ba yun sa kanya? Tanggalin mo yung mask mo para maano yan. Ano yan, agency yun? Ang pangalan niya, yung matanda na yun, si Ma'am Lila Concepcion ba yun? Matanda na kasi yun, sir. Pagtiwala ako, kung mabait sa amin, doon pa kami matutulog, doon niya kami pinapakain. Sabi niya, pero marami naman siyang, mayroon din siyang natulungan na tuloy. Pero ako, nagtaka ako, bakit yung sa akin na nagbigay naman ako ng pera, bakit hindi man niya ipinaasikaso. Ilang buwan na, sabi niya magbakasyon, hindi na bumalik. Hindi ni-refund yung pera? Hindi naman po, tawagan ko, hindi ko na makukontak, hindi ko na maano siya. Kasi sabi ko, Ma'am Linda, maawa ka. Itong pera na to, sa lupa namin, Prinda lang para makaluwas ako. So, illegal recruiter? Opo. So, anong nangyari sa'yo? Bakit ikaw napunta dito sa kalye? Saan yung asawa mo, te? Hiwalay kami. Ano pangalan mo, te? Marina. Marina? Boon. Hiwalay kayo ng asawa mo. Yung asawa mo may asawa ng iba. Hindi ko na alam na ako. Meron kang anak? May anak kami. Ilan anak mo? Yung mga anak naman namin, yung iba, yun nga, yung panganay ko nandyan. Yung ibang anak mo nasaan? Nandoon din. Sa probinsya? Nasa probinsya sila. Hindi alam ng ibang anak mo na ganito yung katayuan mo? Alam naman nila. So ibig sabihin ate, dito sa gilid na to, ganyan kaliit na espasyo, diyan ka natutulog sa gabi? Minsan dito, minsan diyan ako pag-ulan. Oo. At sana yan. Pag umuulan, naghahanap ka ng masisilungan. Oo, yan. Sa 7-Eleven. Ang hirap ate. Yung mahirap, sir, pero yung pinanalangin ko naman na talaga, Panginoon, patawad. Magkaroon, kung ako pa buhayin mo, gawan mo ako ng paraan na
paano ako makaligtas dito sa hirap ng buhay. Iyon ang inarasal mo kay Lord. So yun nga po. Eh, ako minsan kahit sabing Muslim, nagdadasal ako yan sa linggo, sumasama ko kasi anong religion, Katoliko ka man, o Katoliko ka man, o So, Iglesia ibig ka sabihin, man, ate, o born again ka man, pero nagdadasal. lahat ng relihiyon nilapitan mo na. kasi, kasi sa Panginoon, umaasa ka na baka sa isang relihiyon na yon, dinggin ka ng Panginoon. Iyon nga po. So kaya kahit Muslim ka, lahat ng relihiyon kinilala mo. O kinilala mo na dahil gusto mong madinig yung panalangin mo. Oo, yung nga po. Dahil sa hirap ng buhay ko, sabi ko mula pagkabata, hirap na ako, Panginoon. Hanggang ngayon, manda na ako na ikaw lang gagabay sa akin. Sa Panginoon na ako manalig, sir. Yun lang sa akin. Kung ano ang pagkaloob niya. Sabi ko nga sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala. Wala tayong magawa kung gusto ng Panginoon. Kung ano man ang katayuan ko, kapalaran ko bigay ng Panginoon. Hindi ko pagustuhan. Ayaw ko rin mahirap ako. So ito po si Ate Marina ay isa po siyang OFW dati. So nagtrabaho siya sa ibang bansa at hindi siya pinalad, hindi siya nakaipon dahil umuwi din siya sa Pilipinas dahil nga sa kaguluhan sa ibang bansa. So nagtry ulit siyang bumalik sa ibang bansa at nagkagastos-gastos pa nga daw po siya, nakairam pa siya ng pera, naibenta pa yung lupa nila sa probinsya. Pero ang nangyari sa kanya ay nabiktima naman siya ng illegal recruiter. So ngayon po ay nandito po si ate at eto, natutulog po siya dito sa kalye at homeless po. So sa maliit na espasyo na ito, dito po natutulog si ate. Ate, oh, may parang tayong pagkain dito, oh. Salamat, sir. God bless, ha. Oo, tapos ate, mayroong damit dito, oh. Pamalit mo. Salamat, Oh. sir. Nanakawin ng mga ibang damit namin, sir. Kaya naglaban na lang ako dyan, sir. Diyan ako nalilito, sir. Dyan? Oo. Nag-iiba po. Oh, ito pa ate, oh. Salamat, sir. Oh. God bless, sir, ha. Ate, mag-iingat ka dito, ha. Opo. Oh, sana may tumulong sa atin para kahit papaano matulungan ka sa kalagayan mong ganyan, ha. At po, sir, ikaw ang ginawa ng Panginoon para sa akin na ipagdasal mo. Pagdasal ko na, na may taong maawa talaga, sir. Kasi wala akong inasahan, sir. Kasi matanda na ako, hindi ko na kaya magtrabaho. Nalulungkot ako sa kalagayan mo, ate, kasi parang nag-reflect sa akin yung nanay ko. Ilan taon ka na, te? Bali, 60 plus na, sir. 60 plus ka na. Oo. Marami nga tumutulong din sa akin, pero sir, ano lang? Hindi sapat. Hindi sapat. Sa Oo. hospital ako galing. Oo. Saka dito pa hospital, no? Oo. Mga gamot ko. Ano ko rin, sir, sa hospital, pero mga x-ray ko lahat, sir. Oo. So yun po, maraming salamat po. Sana po ay matulungan natin si Ate Marina po. Opo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumusuporta po sa atin sa Facebook at YouTube. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan para po mas marami pa po tayong matulungan. Ingat po kayo palagi. God bless po.